I don't think we could ask for anything more. The message has to be formulated in a manner that in a way will not antagonize anyone. So ayun yung tinatawag natin ng Goldilocks principle. Not too hot, not too cold. Napakaganda raw pakinggan. Main vision ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapayapaan sa pagtaguyod ng free open Indo-Pacific region. Teka lang ha, bago tayo magpatuloy dito. Okay? Gusto ko lang ipakita sa inyo yung legitimacy na tinutukan nga ba ng mga Pinoy etong China Coast Guard o etong mga utol. Ayan, mula to sa News 5 Everywhere. China Coast Guard sinabing nanutok ng baril ang mga personnel ng isang Filipino vessel. Okay, so tinutukan nila yung China Coast Guard. So pakinggan na natin to. Kita raw ang China Coast Guard ng mga armadong Pilipino sa isang barko sa Ayungin Shoal. Yan ang panibagong alegasyon ng China kasunod ng matapang na mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Tingin ko ay maraming mga Pilipino ang matutuwa dito sa ating topic ngayon, pero feeling ko ito'y kasunod na rin ng naging matapang at may paninindigan na pananalita o speech ni President Bongbong Marcos nung nakaraan sa may Singapore, kung saan talagang harap-harapan niyang pinakita sa mga Chinese official na umattend doon kung gaano niya handang ipaglaban ang teritoryo ng Pilipinas laban sa China. Di ba? Yung iba pang Chinese official doon parang pinalalabas na gusto pa rin ng palabasin na tayo yung mali. So yun ay binara ni President Bongbong Marcos, pero eto matutuwa kayo, no? Iyak ang China, nagpanik. Muntik magkabarilan. AFP pinalayas ang China Coast Guard. Siyempre, i-check natin ang legitimacy ng featured video natin. Mula to kay Mabs Castle. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video game na mga utol. Iyak ang China sa balitang ito. Tinutukan raw ang mga Chinese Coast Guard ng baril ng Pilipinong sundalo. Sa video footage na inilabas ng China, kitang-kita na lumapit ang China Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Lumapit pala kayong mga Chinese May karapatan talaga ang Pilipinas na depensahan ang sarili nito, lalo na kung nakakaramdam ng panganib mula sa kalabang Chinese. Tama. Illegal kayong lumapit. Dapat lang talagang tutukan kayo ng mga baril. Talagang di napapabuli ang Pilipinas. Unti-unti na tayong lumalaban. Kaya pinuri si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapamuka sa China ng totoo. Napakatalino raw ni PBBM sa mga binitawang salita. Nireal talk ang China na may ebidensyang kasama. Natangat tuloy ang lahat ng Chinese general doon. Tama, mga utol, di ba? Napakalinis ng kanyang speech, lalo na yung keynote speech, bukod dito sa kanyang Q&A. Anyway, pakinggan natin kung anong nilalaman pa. He answered it in a way that it is diplomatic. Tama. And at the same time, very truthful for the cause of the Philippines. It is a global issue and it's not only about China and the claimant countries. So, napakalaking pronouncement itong ginawa ng ating presidente. Totoo mga utol, ang laki ng impact niyan, hindi lamang sa international community, bagkos sa buong bansa sa Pilipinas, kasi mga Pinoy nakaabang kung ano ba ang hakbang ng ating Pangulo, kung ano bang kanyang stand. Pero muli niyang pinatunayan sa harapan mismo ng mga nambubuli sa atin na hindi nyo kami maaagawan ng teritoryo. Lalaban kami, lalong-lalo na pag may nasaktang Pilipino dyan. Yun yung talagang pinagdidiinan ni President Bongbong Marcos, at sa kanyang keynote speech sinabi niya talaga na hindi naman kami nakikipag-agawan Ang pinaglalaban namin ay aming karapatan, na ito ay sanction ng international law. So nilinaw niya yun ng husto sa harapan ng maraming Chinese official. So doon pa lang finish na yung usapan mga utol, 'di ba? Tuloy na muna natin. Walang maliit o malaking bansa. Sumusunod ang Pilipinas sa sinumpang nitong pagpayag sa sumunod sa international based rules holder. Di katulad ng China, nakala mo kung sinong bossing na dapat laging sinusunod. Tama. Ang sinasabi ni Presidente, kay malaki yung bansa nyo, kay maliit kaming bansa,
by operation of international law, patas lang tayo. Tama. Wala kang hahanaping butas, sinabi ni PBBM. Di masyadong mainit ang binitawang salita, pero talagang didiin sa damdamin ng bawat Chinese bully sa West Totoo. Philippine Sea. I don't think we could ask for anything more. The message has to be formulated in a manner that in a way will not antagonize anyone. So ayun yung tinatawag natin ng Goldilocks principle. Not too hot, not too cold. Napakaganda raw pakinggan. Main vision ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapayapaan sa pagtaguyod ng free open Indo-Pacific region. Teka lang bago tayo magpatuloy dito. Okay? Gusto ko lang ipakita sa inyo yung legitimacy na tinutukan nga ba ng mga Pinoy etong China Coast Guard o etong mga utol. Mula to sa News 5 everywhere. China Coast Guard sinabing nanutok ng baril ang mga personnel ng isang Filipino vessel. Okay? So tinutukan nila yung China Coast Guard. So pakinggan na natin to. Kita raw ang China Coast Guard ng mga armadong Pilipino sa isang barko sa Ayungin Shoal. Yan ang panibagong alegasyon ng China kasunod ng matapang na Teka lang, aligasyon mga utol Take note, aligasyon. Shoal. Yan ang panibagong alegasyon ng China kasunod ng matapang na pag-iit ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Tama naman no? Alam ko na magdo-domino effect yan. Siyempre, nanindigan ng ating Pangulo sa harapan mismo nila. Pero noon pa man, naninindigan na. Pero yun public speech yun na nandun ang mga iba't ibang bansa, iba't ibang leaders. 'Di ba? At doon ay na-address niya yung issue ng maayos. Hindi agresibo. Pero doon ay pinalabas niya na nasa tama lamang tayo. Tayo yung sumusunod sa international law. Yung Pilipinas. Okay? Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawin. Eto na mga utol, no? Panibagong akusasyon ng China sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng Reuters, base sa post ng Chinese state broadcaster na CCTV, may Ayan mga utol, no? China Coast Guard discovered that personnel on a Philippine vessel in disputed waters last month carried guns on deck. Chinese state broadcaster CCTV said in a post on social media on Sunday. Pero sa totoo lang itong CCTV, pag-aari to ng itong channel na to ay pag-aari ng Chinese government. Okay? So lahat ng pabor sa kanila yun lang yung nilalabas nila. Parang, 'di ba? Isang news agency na pag-aari ng Chinese government. nakita raw ang China Coast Guard na mga armadong tauhan sakay ng isang barko ng Pilipinas noong nakarang buwan. O ayan mga utol, no? May kargada, armado daw yung isang barko ng Pilipinas. Ngunit hindi nila tinukoy kung anong barko. Hindi tinukoy kung anong barko ito pero nangyari raw ito sa Second Thomas Shoal o kilala rin sa tawag na Ayungin Shoal. Wala pa namang inilalabas na video o larawan ng China para patunayan ito. Ayan mga utol So hanggang ngayon aligasyon pa. Pero mapapabuti na rin kung kung gano'n, no? Talagang palaban na yung mga Pinoy pero wag sana yung ating Philippine Navy. Yung mga siguro pwedeng ordinaryong mga mangingisda natin na handa rin sa kanila. Kumbaga gano'n mga utol. So anong masasabi nyo dyan? Pinakita ko lang sa inyo yung legitimacy ng ating featured video. China Coast Guard may nakita na raw na mga armadong Pilipino sa isang barko sa Ayungin Shoal. Ayan ang malinaw dyan. Okay? Anong masasabi nyo dyan? Kinukumpirma na rin ito ng News 5 sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at sa iba pang ahensya ng gobyerno. Ayan mga utol, ito iimbestigahan syempre pero good thing ba yan? Nalaman nating takot rin naman pala sila, Pero para sa akin hindi good thing na tinututukan ng mga Pinoy yung China kasi yun na nga yung panlaban natin sa kanila yung bully. Pero para sa akin, 'di ba, parang kung yun ang feeling ng mga kapwa natin Pinoy, bakit hindi? Pero baka kasi mag-escalate at tayo yung makauna. Kailan, 'di ba mga utol, mag-iba pa yung istorya kasi alam naman natin yung China ang napakahilig niya mambaliktad. Pero etong aligasyon na to pwede namang hindi to totoo dahil alam naman natin ang hilig maggawa ng issue niyan China. 'Di ba mga utol? So anong masasabi nyo? Paki-comment na lang, ituloy na muna natin.
Pero di isinantabi nito na handa tayong makipaglaban kung mamaliitin lang tayo ng China. Especially napakinggan is that our president highlighted the Philippines' vision in the Indo-Pacific. The reason is that the Philippine territory as an archipelagic state, our internal water, our exclusive economic zone. Hindi sinayang ni Pangulong Marcos ang laway nito. Alam ng buong mundo ang tunay na pangit, masama at kasukasukang pag-uugali ng mga Chinese. Kahit sinong Pangulo ng Pilipinas hindi nabigyang makapagsalita sa gantong klaseng pagtitipon, maliban na lang kay PBBM. This is a term that President Marcos have mentioned several times, geopolitics. When of course you have geopolitical dynamics being generated by of course China's expansive claim in the South China Sea, which began around 2012, when of course China took control of Scarborough Shoal. So the late President Benigno Aquino III did not have that opportunity. Then of course the former president who simply appeased China could not be given that opportunity. We have a president here who started with a very dynamic effort to find the balance between China and the United States, but now has basically taken an active stance in asserting our, of course, maritime interests in the South China Sea, being, of course, a very important player in Indo-Pacific geopolitics, and, of course, adopting a grand strategy for the Philippines in the 21st century. Pero asahan nyo na mga utol na iba-iba yung magiging reaksyon ng iba't ibang leaders na nakarinig doon. Bukod na lamang sa mga like-minded countries kagaya ng United States of America at ng Japan. Na alam naman natin na kampi talaga sa atin. At saka sa totoo lamang, ang sinabi lang naman ni President Bongbong Marcos ay ang pawang katotohanan at yung claim natin. Yung claim natin sa West Philippine Sea. Dahil ang ayungin yata wala pang 120 nautical miles. So, nasa loob talaga ng ating exclusive economic zone. Contrary dun sa layo nila sa China. Paano naging sa China yun? Yun pa lang So, pinakita niya lang na pinagtatanggol lang namin ang aming karapatan. Okay? Yun lang yun, mga utol. So, ang babatikos lamang dito sa atin ay yung mga bayad na countries at yung mga nag-uhugas kamay o yung ayaw, yung mga istilong neutral kunwari o mga bayad. Okay, mga utol? So, anong masasabi nyo dyan? O, pa-comment na lang. Maraming salamat sa iyo, Miles Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Rinsa Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Tsaka may ilalabas pa tayo yung speech ng mga ng China. Okay, mga utol, abangan niyo yun.